Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Habang nakikipaglaro sa mga bata sa bahay ampunan, ay hindi maiwasan ni Liana ang bigla na lamang mapatulala. Kagabi ay nakatulog siyang yakap ang sariling mga tuhod, habang nakahiga patagilid sa kama at tahimik na lumuluha. Paulit-ulit sa gunita niya ang mga nangyari ng araw na iyon. She was so happy when her husband ate the food that she's cooked for him. Akala niya ay tuloy-tuloy na ang sayang iyon. Pero bigla nitong sinambit ang tungkol sa kagustuhan nitong tapusin na ang kanilang pagsasama. Masakit iyon. Napakasakit niyon. Liana, marahang pagyugyug sa mga balikat niya ang nagpabalik sa naglalayag niyang diwa. Napatutok ang mga mata niya kay Melissa na nakatayo sa kanyang harapan. Nagtataka. Hoy, okay ka lang ba? Parang ang layo naman ng nililipad ng utak mo. May problema ka ba? Tanong nitong nakakunot noo sa kanya. Mabilis siyang umiling at tipid ng ngumiti upang pagtakpan ang malungkot na emosyon na nasa likod ng kanyang mga mata. Problema? Wala. Okay lang ako. Pinukol siya ng hindi kumbinsidong tingin ni Melissa. Tapos ay nagbuga ito ng hangin. Sabi mo oo nga pala. Nilingon nito ang kasama na nakatayo sa likuran nito. Napatitig tuloy siya sa matangkad na lalaking humakbang paharap. Itim din ang kulay ng mga mata ng binata. Si Dylan nga pala. Ang mga magulang niya ay isang mga mabubuting tao na nagbibigay ng malaking tulong pinansyal dito sa bahay ampunan. Anak siya ng senator. Melissa, marahang saway naman dito ng lalaki. You don't have to put emphasis on the fact that I am the son of the senator. Hindi naman mahalaga yun. Sa gagawin ko rito sa bahay ampunan. Gusto ko lang tumulong kaya nandito ako ngayon. Napakurap-kurap naman siya. Napatingin siya sa pinakilalang si Dylan. Hindi ito mayabang. Hindi rin mapagmataas. Mabuti naman. Biglang dumaan sa balintataw niya ang mukha ng asawa niya. Ganoon din kabait si Christian nang una niya itong makilala. Christian used to be so nice. Masaya siya kapag nakakausap niya ito at kapag nginingitian siya nito. He was warm to her and he was kind and he was gentle. Nagbago lang ito na matuklasan nito ang pagpapanggap niya. Malungkot sa napahugot ng hangin at pinuno ang dibdib. She missed the old Christian. Pero malabo na sigurong maibalik pa niya sa dati ang lahat. Noong mga panahong mabait pa sa kanya si Christian. Miss Liana? Untag naman sa kanya ni Dylan. Napatitig naman siya sa lalaki. Silang dalawa na lang ang naroroon. Nasaan si Melissa? Bahagya itong napangiti sa kanya. Umalis na. Nagpaalam pa nga sa'yo. Pero mukhang iba ang iniisip mo. Naku, pasensya na kayo sa akin ha. Gusto niyang tampalin ang kanyang noo. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa mga labi niya. Halika na. At ipakikilala kita sa mga bata. Sumunod naman ito sa kanya. May mga dala nga pala akong laruan at mga gamit. Tumango naman siya. Gayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo. Tiyak na matutuwa ang mga bata nito. Habang naglalakad sila ay naging magiliw ang kanilang kwentuhan. Dito ka raw lumaki? Tanong naman ni Dylan sa kanya. Oo, sanggol pa lang ako. Nandito na ako sa ampunan. Hindi mo ba? Itanong mo na. Hindi ako ano? Napangiti naman siya. No, never mind. Forget it. Ang gusto mo bang itanong ay kung hindi ko na nakilala ang mga magulang ko? Napasinghap naman ito at nag-iwas ng mukha sa kanya. Ano ka ba, Dylan? Okay lang naman ang tanong mo. Tumanaw siya sa mga bata pagkapasok nila sa silid. Lumapit agad sa kanya ang mga bata at yumakap sa baywang niya.
Lumuhod siya para mayapos na maigi ang mga ito. Tapos ay tumingala naman siya kay Dylan. Hindi ko na nakilala ang mga magulang ko. Malungkot niyang sabi dito. Gusto ko ring magkaroon ng tinatawag na pamilya. Pero naging masaya naman ako dito sa ampunan. Kita mo tong mga batang to? Mahal nila ako. Nakikita ko. May humahangang ngiti sa mga labi nitong sambit. Nakipaglaro pa sila sa mga bata at namigay ng mga damit at laruan na mula kay Dylan. Oy Dylan, magmerienda ka muna. Inalok niya ito ng juice at sandwich. Nasa gazebo na sila at nagpapahinga na. Tinanggap agad nito ang inaabot niya. Napatingin siya sa mga mata nito na ngayon ay nakaupo ito malapit sa kanya ay mas maigi niyang nabistahan ang kulay ng mga mata nito. Lalo na at bahagyang tumatama ang sinag ng araw sa mukha ng binata. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang kulay ng mga mata ni Dylan. Natutup niya ang bibig. Dylan, pareho ang kulay ng mga mata natin. Napapantiskuhan niyang bulalas dito. Ano? Napatingin din tuloy ito sa mga mata niya. Nagliwanag ang mukha nito nang makitang pareho nga sila ng kulay ng mga mata. You're right. Wow. Akala ko talaga kakaiba ang kulay ng mga mata ko. Pero kakaiba nga dahil magkapareho tayo. Nakakatuwa naman, aniya. Napatingin siya sa relo. 5:00 na pala. Kailangan ko nang umuwi. Ikaw rin, hindi ka pa ba uuwi? Tumango naman ito. Magpapaalam lang ako sa mga bata. Pagkatapos niyang magpaalam ay lumabas na siya ng gate. Huminto sa tabi niya ang isang kotse. Nakakalabas lang mula sa driveway na ampunan. Bumaba ang salaming bintana niyon. Miss Liana, sambit sa pangalan niya ng taong nasa likod ng manibela. Dylan? Ngumiti naman ito. Ihahatid na kita. Magalang siyang umiling at tipid ng ngumiti dito. Naku, huwag na, maaabala pa kita. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman ako masamang tao. Kilala ng mga taga-ampunan ang buong pamilya ko. E-text mo kaya si Melissa at sabihin mo na ako ang maghahatid sa iyo pa uwi para mapanatag ang kalooban mo. Namilog naman ang mga mata niya. Hindi yan ang dahilan kung bakit. Hindi sa wala akong tiwala sa iyo. Hindi rin kita pinag-iisipan na masama pero napailing na lang siya at tinanguan ang binata. Sige na nga. Tahimik lang sila ni Dylan sa buong durasyon ng biyahe. Pero nakakatuwang hindi siya nakakaramdam ng pagkailang o pagkaasiwa rito. If anything, she felt comfortable. Na tila pa matagal na silang magkakilala ni Dylan. Hindi na nga niya namamalayan na nasa tapat na sila ng malaking gate ng bahay ni Christian. Dito ka ba nakatira? Tanong ni Dylan sa kanya. Nakatingin sa malaking bahay at matayog na gate. Oo, ang yaman mo pala. Komento naman ito. Ang asawa ko ang mayaman. Hindi ako. Simpleng mamamayan lang naman ako ng bansang sinilangan ko. Natatawa niyang sabi rito. Kasal ka na? Natigilan naman siya. Dahil gusto niyang sabihing oo. Pero naalala niyang malapit na pala sila maghiwalay ni Christian. Kaya matamlay na siyang tumango rito. Gaano nakatagal kayong kasal? Kaswal na tanong naman ito at walang mali siya. 6 na buwan. Bago lang pala. Sabay pa silang napaigtad ni Dylan nang may bumusina mula sa likod. Napatingin tuloy ang binata sa rearview mirror. Napalingon din siya at napamulagat na makilala ang sasakyan ng asawa. Sasakyan ng asawa ko yan. Nasa tapat kasi tayo ng gate. Bababa na ako. Pagkababa niya ay kinawayan pa niya si Dylan. Kaya kinawayan niya rin ito. Tapos ay pumasok na siya sa loob ng gate nang hilahin iyon pabukas ng security guard para makapasok ang sasakyan ni Christian. Napabaling siya sa dako ng sasakyan ng asawa ng dumaan iyon sa tabi niya. Bukas ang salamin na bintana na nasa bahagi nito at nakita niyang nakatanaw si Christian sa papalayong kotse ni Dylan. Tapos ay huminto ang sasakyan. Get in the car. We need to talk about something. Wika nito sa kanya. Nasa home office sila ng asawang si Christian. Nakaupo siya sa sofa at ito naman ay nasa upuang katapat ng inuupuan niya. Nakadikwatro ito at seryosong ekspresyon na mukha nito. No, not serious but stiff. Tila may emosyon itong pilit na kinukontrol. Christian,
May gusto ka bang sabihin sa akin? Napalunok naman siya. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Oo, di ba sinabi ko sa'yo kanina na kailangan natin mag-usap? Oo nga pala. Sinabi nga pala nito kanina na may mahalaga silang pag-uusapan. Umahon naman ang kuryosidad niya, pero ganoon din ang takot na sumisibol sa kanyang dibdib. Nakaka-intimidate ang hitsura nito kapag ganoong kaseryoso. Nakakamanghang isipin na ibang-iba ito tuwing nakangiti ito. Ano ang pag-uusapan natin? Nagalit ba ito dahil may naghatid sa kanya kanina? Kung yung tungkol yun sa taong naghatid sa akin kanina, kaibigan ko lang yun at wala akong pakialam kung sino man na naghatid sa'yo pa uwi. That's your business and I don't want to stick my nose into it. Maging ang kanyang boses ay flat at malamig. Pero asawa mo pa rin ako at hindi na iyon mangyayari ng matagal dahil matagal ko nang gustong tapusin. Napayuko na lang si Liana at kinutkot ang mga kuko. Senyales na umaahon ang kabalisahan sa kanyang buong sistema. Tingnan mo ako sa mga mata, Liana. Mariing utos ng asawa niya. Napilitan siya mag-angat ng mukha rito. Pinako siya sa kanyang kinaupuan na malamig nitong mga titig. Nag-iigting din ang panga nito. May nagawa ba siyang mali? Bakit mukha itong galit na galit sa kanya? Ito ang gusto kong pag-usapan natin. Inilapag ni Christian ang cellphone sa ibabaw ng mesa. He played the button and the video from CCTV footage began playing. Namutla naman siya. Kuha iyon sa lugar kung saan siya nakikipagkita kay Mark. Nanginig ang kamay niya at nanlamig ang kanyang buong katawan. Christian, magpapaliwanag ako. The man smirked at her disgusted. How low you can get, Liana? And what's there to explain? Malinaw na malinaw sa video file na ito na kinausap mo si Mark at binayaran mo siya. At kung balak mo pang magsinungaling, ngayon palang ipapaalam ko na sa iyong una ko nang pinuntahan si Mark at inamin niyang binayaran mo siya para bagalan ang paghahanap ko kay Liani. Napatiimbagang ito. Muhing-muhi ito sa kanya. Suddenly she felt sick. Tila may kamay na humahalukay sa bituka niya. Christian, patawarin mo ako. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon na! Marahas siyang napasinghap. Christian! Sinibat siya nito na matalim na tingin. Ayokong ipakaladkad ka palabas. Kaya sana ay huwag ka na magmatigas pa. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi niya. Mariin hanggang sa napaigik na siya sa sakit. Christian, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akong itaboy, parang awa mo na. At anong gusto mong gawin ko? I hate you, Liana. Ni ayaw na nga kitang tingnan. Marahas itong napubuntong hininga. Get out! Hindi, umalis ka na. Pulang-pula ang buo nitong mukha. I'll cooperate. Bulalas niya. Cooperate with what? Asik nito sa kanya. With the annulment process. Hindi na ako magmamatigas. Basta lang huwag mo lang muna akong palayasin pakiusap. Natigilan naman si Christian. Sandali itong hindi umimik at hinayon lang siya nito ng tingin. Her heart felt like it was going to break in half. Sobrang sakit niyon. I'll cooperate. I'll cooperate, so please. She mumbled the words. Parang mababaliw na siya sa matalim na kirot na sumisibat sa kanyang dibdib. I'll cooperate. Paulit-ulit niyang sambit. Her eyes lost focused and her lips were trembled in fear. Sige, Liana, pagbibigyan kita. Papayag ako na patuloy kang manatili rito sa bahay ko. Pero kagaya nga ng sabi mo, makikipagtulungan ka na upang mapawalang bisa ang kasal natin. And also, I'll stay out of your affair until we get finalize our annulment. So it is expected that you are to stay out of mine. At kapag naiproseso na maayos ang lahat, ay kusa ka nang aalis dito. Maliwanag ba? Matamlay naman siyang tumango rito. Kapag dumating na ang araw na yon,
Hindi mo na ako kailangang itaboy pa, Christian. Kusa na akong aalis. Napakunot si Christian ng pagbukas niya ng pintuan ng bahay ay may kakaibang lamig siyang naramdaman. It felt like no one had stayed in the living room for 4 days. Dati ay madalas na nasa sala si Liana. Hinihintay siya nito kapag ginagabi siya sa pag-uwi mula sa trabaho. Ay sir, nandito na po pala kayo. Salubong sa kanya ng kasambahay. Ipagluluto ko po ba kayo? Okay, huwag ka na mag-alala. Nag-dinner na ako sa labas. Sige po sir. Nilampasan na niya ang babae pero napahinto siya sa paghakbang. Ang mamo, kumain na ba? Hindi niya napigilang itanong. Wala po si ma'am sir. Pumihit siya paharap sa kasambahay. Saan nagpunta? Sinundo po kanina ng kaibigan niyang palaging naghahatid sa kanya rito sa bahay. Mag-o-overnight daw po sila sa resort. May team building po yata sila. Kasama po ang mga empleyado ng bahay ampunan. What? Kaibigan na palaging naghahatid sa kanya? Sa 6 na buwan nilang pagsasama, ay hindi minsan mang umalis ng bahay si Liana para mamasyal. Nakikipagkita lang ito kay Annie pero bumabalik din ito kaagad. His wife was always home. Tumango naman ang kasambahay. Opo sir. Okay. Umakyat na siya sa itaas at pumasok na sa kwarto nila ng asawa. Naroroon pa rin ang mga gamit nito. Sumagi sa isip niya kanina. Ang isiping baka nagbago na ang kapasyahan ni Liana at umalis na ito. Ang totoo ay gusto niyang humingi ng dispensa kay Liana sa naging mainit nilang sagutan bago ang kanyang business trip. Naging masyado siyang malupit dito. Nasigawan pa niya ito at nasabihan ng masasamang salita. Sumabog lang din kasi siya dahil iyon mismo ang araw na natuklasan niya ang tungkol sa ginawa nitong pagsuhol sa investigador. Galit na galit siya noon at nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Napatingin siya sa dalang paper bag. Mula sa loob niyon ay inilabas niya ang maliit na kahon ng mamahaling kwintas at inilapag iyon sa bedside table sa bahagi ng kamang inuukupa ng asawa. Natamaan pa ng kamay niya ang mga librong nakapatong doon, kaya wala sa loob na napatingin siya sa pabalat ng mga libro at nanlamig siya. Annulment, Regaining Freedom. Basa niya sa unang libro. Tiningnan niya ang isa pa, ang batas sa Dissolution of Marriage. Hindi ba talaga siya nababluff lang nang sabihin niya sa wakas ay makikipagtulungan na ito sa proseso ng annulment? Humiga na siya sa kama at nahulog sa malalim na pag-iisip. Mukhang matutuloy na talaga ang paghihiwalay nila ni Liana. Sa totoo lang ay halo-halo ang emosyon sa kanyang dibdib at hindi niya alam kung saan nanggagaling ang emosyon na nagpapasikip sa dibdib niya. Marahas siyang bumangon at pinuntahan ang storage room. Naroroon ang wedding portrait nila ng asawa. In the wedding portrait, they were holding hands. Liana was looking up at him while he was gazing down at her laughingly. Kitang-kita ang saya sa kanilang matatamis na ngiti. Hindi niya alam kung bakit kusang umangat ang kamay niya at humaplos sa mukha ng asawa niya. Liana was gorgeous and her eyes were beautiful and unique. Bumaba ang mga mata niya sa labi ng asawa. Ilang ulit na niya itong nahalikan at ilang ulit na rin niya itong inangkin. Kung hindi niya siguro natuklasan ang kasinungalingan nito, ay baka buntis na nga ito ngayon. When he married her, he really wanted to put his baby in her womb right away, lalo na at alam niyang gustong-gusto na nitong bumuo ng pamilya. Nais niyang ibigay agad iyon dito. Ang gusto pa niya noon ay bigyan ito ng maraming anak. Nagbago lang iyon na mabasa niya ang diary ng totoong Liani. Anong ginagawa ko dito? Hinubad niya ang wedding ring niya at inilapag sa mesa. Saka humakbang na patungong pintuan. Pipihitin na lang niya pabukas ang seradora nito, pero hindi niya iyon magawa. Binalikan niya ang singsing at muling isinuot sa daliri. Maaaring hindi pa ito ang tamang oras para alisin ang singsing. Huhubarin na lang niya iyon kapag tuluyan na silang naghiwalay ni Liana.